ng kanyang pagtuturo. So as today, sa atin pong paglapit sa Panginoon, it would be good as He has promised us to cleanse us from all the iniquities ng life natin, to come to Him in repentance and humbleness of heart. Let us therefore, as we come to the Lord this morning, offer the sacrifice of praise, the sacrifice of thanksgiving to our God, who is able to purify our hearts, our lives, and who is willing to embrace us once again and to give us peace of mind and heart. Let's give Him the glory this morning, and let's give Him all the praise as we approach His throne of grace and as we approach His presence today. In Jesus' name, amen.
Panginoon. Tunay na the best, Lord, yung kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. Tinuturo mo sa amin kung ano ang tama, Lord God. Tinuturo mo sa amin kung anong dapat namin gawin. Maraming salamat po. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. Sa kabila, Panginoon, na kami ay minsan nagkakamali. Niyayakap mo kami, Panginoon. Hindi mo kami, Lord God, na pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Puri na dakila ka aming Diyos. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba, Lord God. Ako'y iyong natagpuan,
sobrang limitado na naman ang aming pagkilos, ECQ na naman. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa ganitong pagkakataon, manatili yung aming lakas, manatili yung aming katatagan. Tulungan mo kami, Lord, na sa pagharap muli sa ganitong sitwasyon, huwag mamayani sa amin yung takot, bagkos higit kaming manampalataya sa iyo. Huwag kaming magtiwala sa kahit ano, kahit sino, bagkos magtiwala kami sa iyo na aming Diyos. Huwag kaming umasa sa kahit na sino, kundi umasa kami sa Diyos na ikaw na siyang magbibigay, maghahatid ng tulong ng saklolo sa aming lahat. Tulungan mo kami, Lord, na huwag maghari ang takot sa puso ng bawat isa. At dahil sa COVID na ito, marami ang mamamayaan ng takot. Tulungan mo kami, Lord. Higit mong ipakita sa bawat isa kung paano maging malatag. Na kung sinong Diyos sa aming pinanampalatayaan, ano ang kayang gawin ng aming Diyos na sinasamba. Oh God, hallelujah. We do believe, Panginoon, lahat ng nangyayari ito, alam mo na. Bago pa man kami magsambit ng saklolo sa iyo, alam mo na at napadala mo na yung aming kailangan. Kaya Lord, sa oras na ito, yung kalakasan, yung protection, yung bilanggan, yung mga pangangailangan namin para sa aming araw-araw, Lord, alam namin, pinadala mo na. Oh, hallelujah. Salamat po, Lord. Kailangan din namin, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom, O God, yung mga leader namin sa gobyerno. Higit mong bigyan, Panginoon, ipaunawa mo, Panginoon, sa kanila ano yung dapat gawin. Paano dapat kumilos. Huwag mong hayaan, Panginoon, may ilang mga taong malamantala sa mga pagkakataon ito. Bagkos, samantalahin namin yung pagkakataon na higit namin tumupag sa iyo, na higit namin magtiwala sa iyo. Oh, hallelujah, God! Tuloy, wala kami kayang gawin. Pero ikaw namin, Diyos, napakarami mo kayang gawin. Para sa amin. Oh, God, hallelujah! Lord, the great healer, ikaw lamang ang dakilang magkama. He is the word of God. He is the word. Pagpapagin mo kami lahat, Panginoon. Hindi lamang sa isang kawan, sa isang puso, sa isipan. Nakakuha namin, O God, bilang sa oras na. Gamitin mo kami, Panginoon. Tama namin pinagdadaanan. Pinipilit namin mayanin. Tulungan mo kami sa higit namin maunawaan. Na ikaw lamang ang makagawa ng mga bagay na ito para sa amin. Hindi kami mga tao. Kundi ikaw lamang namin, Diyos, ang maaaring buwan ito. Ikaw lamang ang maaaring magligtas sa amin. Ikaw lamang ang maaaring magbalik ng kalakasan sa amin. Ikaw lamang ang dapat sa amin na sa atin ng itong pagkakataon, O God. Oh, hallelujah, Lord. Bless us all. Tulungan mo kami na harapin ng mas matibay, mas buo, nakapungol, O God, ang bawat araw na aming buwan. Sa bawat uban na nagigising kami, ikaw na aming Diyos, ang aming hanapin. Yung presensya mo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, O God, Lord, Panginoon, patuloy kaming tumayan, samahan, O God, ng iyong banal na Espiritu, at patuloy kaming lumaharap sa bawat araw ng may lakas, ng may pananampalataya sa iyo ang aming Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, para nga at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Napakasarap umawit sa Panginoon, ano? Talagang lagi tayong nakikirit away. Ano? Talagang hindi natin mapigil, ano? So, sa oras na ito, tayo na po ay dadako sa ating tithes and offering. Yan. Hallelujah. Meron tayo? Parang nakakahingal umawit sa Panginoon, pero napakasarap, ano? Yan. Yan. Sige po, tithes and offering po tayo. Paano pa tayo nagbibigay? No? Sige, magbahagi muna ako ng konti pa. O uli, magre-refresh lang ako. No? Alam na natin yung kwento ng babaeng balo, di ba? Binigay niya yung kanyang kahit sa isa o nalalabing sa labi. Ano ang Andres? Wala nang tira sa kanya. Anong meron doon? Pagtitiwala, katapatan, pagsunod. Ano na lahat? Kompleto na. Ano na lang ang wala sa kanya? Pera.
Kasi binigay niya lahat ng meron siya. No? Kung naalala niyo po, no? Yung kami, nung bago-bago mana ng paratay, babahagi ko lang ulit, refresh ko lang po, no? Diba, nakakwento ko sa inyo na nanalangin kami sa Panginoon. Lord, sabi namin noon, kung gusto mo kami mag-full time sa'yo, bigyan mo kami ng negosyo. Binigyan kami ni Lord. No? Lord, gusto pa namin tumulong, kaya lang kulang eh. Lord, dagdagan mo pa. So, binigyan niya pa kami ng bagong hanap buhay. Pero, doon po sa buo ng journey namin na yun, talagang masasabi po sa Panginoon, naging tapat kami sa Kanya sa pagbibigay, sa pagbabalik sa Kanya, yung dapat namin ibalik. No? Kaya, nagkaroon ng ups and downs sa aming hanap buhay. May mga nahinto na, meron. Pero napakaganda rin, ano, pag may huminto o humina ang hanap buhay, lagi may bagong kapalit na nag-boom. Ano? Bakit? Anong sikreto? Ganito lang napakadali po, no? Matuto lang tayong sumunod. Magkaroon lang tayo ng katapatan. Matuto tayo magbahagi. Ano? Huwag natin sunuhin yung biyaya na meron tayo. Ano po? Kaya nga sabi ko parang hindi yata ako yayaman talaga kasi tulad ng iba na milyonaryo. Ano? Kasi hanggat may nakikita ka na dapat mong bigyan, kailangan natin bigyan eh. Diba? Yung mga talagang meron na, bahala na siya, kaya niya. Pero pag pinakita sa atin ng Panginoon, bahagi mo ito, bahagi mo sa Kanya. Dapat natin gawin yan eh. Dahil ano man yung meron tayo, hindi naman talaga sa atin yan, ano, caretaker lang tayo. Ano man yung pera ko sa bulsa, kung bigla akong mamatay sa oras na ito, wala nang kasaysayan, ano man ang meron ako. Kaya nga po, yung biyaya na meron tayo, enjoy natin. Paano natin may enjoy? Bahagi natin sa iba. Natin suluhin. Di ba? Gaya naman sinasabi natin, 1,000 lang hiningi mo, binigyan ka ng 1,500. Yung 1,000 dapat yung pag-ano sa Panginoon niya, meron kayo babalik. Pero yung 500, reserve yun. Dahil may papapuntay sa si Lord. O meron sa iyo si Lord, para ibahagi naman ito sa iba. Ano po? Yan, napakagandang ano. Magkaroon lang tayo ng pagsunod, sumunod tayo ng tama. Magkaroon tayo ng katapatan. Bago tayo magbahagi. Sabi ko sa inyo, walang patin po magiging biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon. And extend po namin yan. Kaya ako sabi ko talagang, yung pattern na binigay ng Panginoon yan, kung susundin natin, hindi po tayo maliligwak. Maaaring dumating yung time na parang, parang humihina. But, at the end of the day, may bubuksan sa Lord ng bagong pinto. Mas maganda, mas tagumpay. Ano po? Yan, sige po, hawakan natin yung ating mga tithes and offering. Yan, I do believe, nakaready na yan, kahapon pa, o nakakarang araw pa. Ano po? Yan, sige, manalangin po tayo. Oh, hallelujah Lord, maraming salamat Lord doon sa mga commands na binigay mo sa amin. Maraming salamat doon sa mga sinabi mo sa amin na kailangan namin magbalik. Kailangan namin isbalik sa iyo ito dapat sa iyo. Kailangan namin maging mapagbigay. At Lord, ang mahalaga rito Lord, magbigay kami ng pusang loob na sa bawat tulong, sa bawat bahagi na aming ibibigay, ibabalik, ipatutulong, nandun yung kagalangan namin, Panginoon, maranasan namin yung kagalangan, yung kakontentuhan, yung ngiti sa aming mga labi. Salamat Lord dahil sa pagkakataong isa na naman katotohanan na ang iyong anak ay lagi mo pinagpapala, na lagi mo tinutugunan yung aming mga pangangailangan. And Lord, so mga ganito Panginoon, dalangin ko na sa bawat isang Panginoon na nagkakaloob ng may ngiti, may saya, may kusang loob, may pagsunod, may katapatan. Dalangin ko higit pang pagpapala para sa buhay ng bawat isa, isiksik, tingling, umaamon, pagpapala Panginoon. Ang padaluin mo sa buhay ng bawat isa na lagi na nga sumusunod at nananampalataya sa iyo. Salamat po Panginoon sa pag-amon nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po bago natin marinig yung mensahe? Let's give God yung ating clap offering. God, clap our hands. Lord God. We glorify your name.
their sins and heal their land. Tayo po ay humihingi na gamutin, pagalingin ng Panginoon ang ating bansa at ang buong daigdig. And yet God is asking us to humble ourselves before Him. So today as we come to the Lord, God is calling us to humble ourselves. Ilapit po muna natin ating mga sarili before we hear the Word of God this morning. Humble yourselves before God. If God is calling you to kneel down, even kayo po mga kapatid na nasa bahay, ngayon ay nasa live stream. If God is calling you to kneel down, humble yourselves before God. We all need to humble ourselves. Because in many ways, we have offended God. And we have not lived according sa kanyang pagkatawag sa atin. Let us come to Him in humbleness of heart, humbleness of spirit, minds, soul. Let us accept that in many ways we have offended God. And God is ready to heal us, hear our prayers, forgive our sins, and heal our land. Father, as we come to you this morning, we accept before you that we have come short of what you have expected from us. Forgive us. Cleanse us. Cleanse us soul, body, spirit, our whole being. And as we listen to your word, ang panalangin po namin, we will not only hear it, we will not only listen to it, but we will humble ourselves and follow, obey what you have told us this morning. And what are you going to tell us today? Speak to us. Speak to our hearts, our minds. Cause us, God, to humble ourselves. We thank you for your forgiveness. We thank you for hearing our prayers. In Jesus' name. Amen. Amen. So ready na po tayo na makinig ng Word of God. Okay, parang hindi pa. Ready na po ba tayo makinig ng Word of God? Ang Word of God po ay dadali ng ating kapatid, si Pastor Joey Asuncion. Amen. Parang kinabahan ako nang sinabi ni Pastor na Pastor. Ang galing ko po. Godly morning po sa bawat isa sa atin. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon dahil tunay na mabuti ang Diyos. Salamat po. Bago po ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa ating Panginoon. Mukhang naiiyak yata ako ah. Today is my birthday. Okay, salamat po. 40 years of existence. Sabi nga po, wala sa itsura, nasa amoy. Pero nasa amoy. Sorry lang po. Hey, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil
40 years, sabi nga. 40 years mo nang nararanasan yung pag-ibig ng Diyos, yung habag niya, yung pagpapatawad niya, at yung biyaya niya. So di ba napakasarap nun? Napakasarap na maranasan yun. Okay. Alam niyo po, 20 years ago, kalahati ng edad ko ngayon, no? Dumating po sa point ng buhay ko na parang hindi ko nakakayanin na mabuhay pa. Okay? Parang drama to, ano? Dumating po sa point ng buhay ko na yung pangarap ko, mahahawakan ko na. Pero meron biglang umagaw. Dumating po sa point ng buhay ko na yung mga mahal ko sa buhay, nawala. Nawalan po ako ng direksyon, nawalan ako ng pag-asa. Bawat araw, bumabatak po yung luha. That was 20 years ago. Lahat ng bagay, sabi ko, Lord, wala nang natira sa akin. Hindi ko na kaya. Pero pinaalala sa akin, no! Meron pang isang natitira sa inyo. Alam niyo po, kung ano yung natira sa akin, meron akong Diyos na buhay. Kaya po lahat ng bagay na nawala sa akin, talaga naman, ang Diyos po ang nagpuno ng lahat ng bagay na iyon. Hindi ko na po ikikwento sa inyo kung ano yung mga nangyari. Baka po maluha ako nito. Pero ito po yung gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil talaga namang mabuti ang Diyos. Lahat ng mga bagay na nawala sa akin, ibinalik po niya. Binigyan niya muli ako ng pag-asa, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pamilya. At pati po yung pangarap ko. Ipapasalamat ako. Dahil kung ano ang meron ako ngayon, ito pala yung pinakamagandang pangarap na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Amen. Nakasama ko, naglilingkod ang aking buong pamilya. Yan po. Salamat sa Panginoon. Amen. Sabi ko, nung mga nakaraang linggo, mag-birthday ako. Ano kaya yung magandang gawin? O yung isang makabuluhang gawin doon sa birthday? Sa birthday ko, sabi ko, naisip ko, pinakamagandang gawin ay magpasalamat sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Kaya nirequest ko po kay Pastor. Talaga nirequest ko sa Kanya. Sabi ko, Pastor, pwede ba next week ako yung tumayo sa harap para magmensahe. At salamat sa Panginoon dahil binigyan po ako ng pribilehiyo at pagkakataon na makatayo po rito at maipagsigawan kung gaano kabuti ang ating Panginoon. So salamat po sa pagkakataon ito. At naisip ko, ito yung pinakamagandang handa o hain na maibibigay ko po sa bawat isa sa atin. Sabi ko po kay Mrs., birthday ko, maglilitsyon tayo. Kaya lang po, sayang. Nung sinabing mag-i-ECQ, marami pong hindi nakaka-attend, kaya pinakancel ko na. Nung nalaman ko pong mag-i-ECQ, hindi ko po alam kung malulungkot ako o matutuwa. So salamat po sa Panginoon. Buti na lang. Sorry po buti na lang. Pero mga kapatid, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan, ito po yung pagkain na pagsasalu-saluhan natin, yung the best at pinakamasarap na pagkain. Amen. Yung salita po ng ating Panginoon. Amen. Okay. Tayo muna po ay manalangin. O aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito dahil punong-puno kami ng pag-asa, punong-puno kami ng kapayapaan, punong-puno po ng kagalakan ng aming mga buhay. Kahit Panginoon, magulo, kahit Panginoon, maraming sakit, maraming problema at pagsubok kaming nararanasan. Higit sa lahat, Panginoon, natatakpan ito at mas nakikita namin yung kadakilaan mo at presensya, ang presensya mo sa aming mga buhay. Kaya naman po, narito kami, Panginoon. Muli, inihahanda po namin ang aming puso't isipan para muling makinig sa iyo.
Mangusap ka po, Panginoon, sa amin at ipakita mo, Panginoon, ang katotohanan, ipakita mo, Panginoon, ang iyong kaharian sa bawat isa sa amin. At magdulot ito ng pagpapala, kalakasan, at biyaya po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. Start na po tayo sa ating pag-aaral. Sino po dito handa nang mag-aral? Amen. Amen. Okay. Sundan niyo pong mabuti yung ating pag-aaralan. Kasi ang title po nito is The Parable of the Good Samaritan. Yan. Siguro naman po maraming nakakaalam sa atin. Very familiar po yung talinghaga na iyan. It's all about the Good Samaritan. Siguro may mga idea na po kayo, no? Kung ano yung patutunguhan, direksyon po ng ating pag-uusapan. Pero gusto ko pong malinawan nyo kung ano yung ibig sabihin ng parable. Yung talinghaga. Sabi po rito, yung parable, a word picture. An illustration, a storytelling. Yan. Yan po yung mga bagay na ginagamit ng Panginoon pag po siya nagtuturo. Di ba? Ito pa po yung pangalawa. Earthly story but heavenly in meaning. Di po ba napakasimple lang naman yung mga parables? Napakasimpleng pakinggan, di ba? Ang illustration niya nandito lang, nakikita lang natin. So earthly, di ba? Pero po, merong malalim na kahulugan po iyan. Meron pong malalim na kahulugan tayong makikita sa mga parable na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung ano yung purpose of the parable. Sabi po sa Mateo chapter 13 verse 10 to 11, lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Yan. So yung mga alagad nagtatanong, bakit hindi pa diretsahan ang pagtuturo mo? Bakit ginagamit mo pa yung mga talinghaga? Para kasing ang talinghaga, nagkakaroon pa ng puzzle or riddle na dapat mong hanapin yung talagang kasagutan. Di po ba? Pero ito yung sagot ng Panginoon. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkakaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkakaloob sa kanila. Yan. So yun pala ibig sabihin ng talinghaga. Nire-reveal ng Panginoon yung katotohanan at yung kanyang kaharian doon sa mga taong kumikilala sa ating Panginoon. Pero sa mga taong hindi kumikilala at tumatanggap sa ating Panginoon, judgment po para sa kanila. Ang pinararating ng Panginoon dito sa mga parable na ito. Okay. Basahin po natin yung parable ng The Good Samaritan. Babasahin ko po. Sa Lucas chapter 10 verse 25 to 37. Ito po ang sabi, verse 25. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? 26. Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Okay. At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi niya kay Jesus, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. Medyo putol po kasi dito kaya lumilingon ako sa may isang taong lumalakad mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya ay naghulog. Nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita nang dumating siya sa lugar na iyon. At nagkataong
bumaba sa 200 iyon ang isang pari, nang kanya makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon, ay kanyang nakita ang taong iyon. Okay. Sorry po, dito ko lang po babasahin. Napuputol po dito sa cellphone eh. Okay. Dumaan sa kabilang panig, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos, isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan. 35. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay, panuluyan, at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya na nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka at gayon din ang gawin mo. Yan, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Pag-aralan po natin yung passage na to. At isa-isahin po natin bawat verse. Sa verse 25 po, nilagyan ko po ng mga title yung bawat verse. Okay. Pero dito, tingnan po muna natin kung sino yung nag-uusap. Ang nag-uusap po rito ay yung eskriba saka si Jesus. Sino po nakakakilala sa isang eskriba? Kilalanin po natin siya para mas maunawaan po natin ng maayos yung kanyang salita. Ang eskriba po ay isang tagapagtanggol ng kautusan. Amen. Sa ngayon po, pwede natin siyang tawaging lawyer. Yan. Okay. Siya po ay matalino. Siya po ay dalubhasa sa kautusan. Yan po yung isang eskriba. Okay. Sa Bible po, ang isa po sa kilalang eskriba ay si Esdras. Si Ezra. Sabi po sa Esdras chapter 7 verse 6, ang Esdrang ito ay umahon mula sa Babylonia. Siya ay isang eskribang dalubhasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinagkaloob sa kanya ang hari ng lahat niyang hinihiling sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama. Yan. So makikita po natin dito, si Esdras pala, isa ring eskriba. So maganda po yung kanilang posisyon. Sila po ay sinanay sa isang mahusay na pagsasanay para po yung kautusan ay maalagaan nila. Sila yung nag-preserve po nung kautusan ni Moses. Yan po ang isang eskriba. Alam niyo po, di po ba minsan pagka nagpapanotaryo tayo, di po ba, mga mahalagang dokumento yan kaya po natin pinanonotaryo. So, nagpanotaryo tayo, for example, deed of sale, yung isang kopya nasa seller, yung isang kopya nasa buyer, at yung isang kopya po, nandun sa abogado na nagnotaryo. So, siya po yung nag-iingat ng dokumento na yon, yung mahalagang dokumento. Ganito po yung kalagayan ng eskriba during Old Testament. Sila po yung nag-iingat ng mga mahalagang dokumento ng mga hari at higit sa lahat ng kautusan ni Moses. Okay. So nakikita niyo po, nagkakaroon na kayo ng mga idea tungkol po dito. Kaya kung sila ang may pag-iingat na pag-aaralan po nila ng gusto at ang pag-uhusay nila kung ano yung nilalaman ng mga kautusan na yon. So kaya po, sila po yung dalubhasa pagdating sa salitang kautusan. Kaya lang, pagdating po dito sa New Testament, ito po yung pagkakakilala sa kanila. Number 1, they oppose Jesus and His teaching. Nung pagkakataon po na yon, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi, ang pinaniniwalaan nila ay yung alam nila na kautusan. Tama? Okay. Basahin po natin sa Lucas chapter 6 verse 7. Sabi po rito, ito pa, tingnan po natin kung ano yung karakteristik ng mga eskriba. Ang mga eskriba at mga Pariseo ay nagmamatyag
sa Kanya kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makakita sila ng maibibintang laban sa Kanya. So, during Jesus era, ganito pala yung gustong mangyari ng mga eskriba. Gusto nilang mabitag o mahuli si Jesus na lumalabag dun sa kautusan. Yan. Ito po kasi, yung Lucas chapter 6 verse 7, ito po yung pagkakataon na Sabbath day. Pag sinabi pong Sabbath day, ibig sabihin nito, bawal magtrabaho. Bawal kumilos. Ang gagawin mo lang, magpahinga. Diba? Yan po yung ibig sabihin yan. Pero dumating sa pagkakataon na meron pong nakita si Jesus na may diferensya sa kamay. Sabi po rito sa Bible, tuyot yung kanyang kamay. Pero ang sabi, lumapit. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ano ba ang naaayon sa kautusan? Di ba? Gumawa ng masama o gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Makapagligtas ba o pumatay sa araw ng Sabat? Kaya po dumating sa pagkakataon na yon, siya po ay kumilos at pinagaling niya yung taong may sakit. So galit na galit po yung mga eskriba. Hindi nila madali si Jesus eh. Napakahusay. Di ba? Napakahusay ng kanyang mga salita. Paano nila huhulihin si Jesus or mapaparatangan na sumusuway? Pero samantalang napakaganda ng bagay na sinabi niya at napakagaling ng bagay na ginawa niya. So pag hinuli nila si Jesus, magagalit sa kanila mga tao. Di ba? Magagalit sa mga eskriba. Yung mga eskriba, ano po yan? Nire-respeto yan. Kinikilala. Medyo high profile yan. Dahil nga, sila yung mga dalubhasa pagdating po sa salitang kautusan. Yan. So malinaw po sa atin kung ano ang kalagayan ng isang eskriba. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 20, ito pa po ang sabi ni Jesus, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan. Bakit ganito ang pananalita ng ating Panginoon tungkol sa mga eskriba? Kasi sila po yung mga dalubhasa sa kautusan. Alam nila yan. Nandito po yan. Kaya lang ang problema, hindi po nila nagaganap. Hindi po nila nagagawa. Kaya nga sabi po rito, magandang magturo, pero kung hindi ka naman sumusunod, baliwala po yan. Di po ba? Walk what you talk and practice what you preach. Yun po ang dapat. Pero sa mga eskriba, nandito lang po. Hindi po nila na i-apply ng maayos yung nalalaman nilang kautusan. Okay. Kilala niyo na po kung ano ang eskriba. Okay. Verse 26. Ay, verse... Asan mo tayo? Verse 26. Hindi, dito muna. Kilalanin muna natin si Jesus. Okay. Sino si Jesus? Diba? Ang ating Panginoong Diyos. Siguro naman, di ko na po i-elaborate. Alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. Di po ba? Ang ating Panginoong Diyos. Sabi po rito sa Colossus chapter 1, verse 15 to 18, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o ang mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o ang mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Okay, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay tagapagligtas. Amen? Amen. Parang
hindi yata kayo bilib. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus po ang ating tagapagligtas. Amen. Ayan, parang patanong na tuloy ako eh. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Sabi po sa Gawa chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ang pangalan pong iyan ay pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Yan, salamat po. Ngayon po, pag-aaralan na natin yung buong passage na binasa po natin kanina. Gusto ko lamang po sa inyong introduce kanina yung dalawang nag-uusap, yung eskriba, saka yung ating Panginoong Jesus. Kailangan makilala natin sila para maunawaan po natin yung kahulugan ng parable of the Good Samaritan. Okay? Sa verse 25 po, nilagyan ko po siya ng title. Ang title ko po dito is Life's Best Question. Yan. Sabi po rito sa Lucas chapter 10 verse 25, isang dalubhasa sa kautusan lumapit kay Jesus upang siya subukin. Guro, ang dapat kong gawin upang ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Yan, napakaganda pong tanong, ano? Yan. Minsan po ba dumating sa punto ng buhay niyo na nagkaroon kayo ng ganitong klaseng tanong, di ba? Ito yung the best na tanong eh, na maririnig natin. Napakagandang katanungan po. 10 chapter 25. At ang nagtanong po rito ay isang eskriba. Malalaman natin, ang isang eskriba po, napakatalino ito. Alam nila yung kautusan. Pero sa verse 26, ito po yung tinatawag kong wisdom. Yan. Sabi po rito, sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Kaya ako po tinawag na wisdom, kasi alam ni Jesus, yung nagtatanong sa kanya, o yung tinatanong ng eskriba, alam naman niya yung sagot doon sa tanong. Di ba? Parang nanguhuli lang talaga eh. Nangaano lang eh. Di ba? Kasi gusto nilang talagang maipahamak si Jesus. Kasi kung hindi magkakatugma yung sagot ni Jesus doon sa kautusan, sigurado magkakaroon na sila ng pagkakataon. Di ba? Para mabitag ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi, syempre, of course, wisdom, napakatalino ng ating Diyos. Sa Kanya nagmumula lahat ng ating karunungan. Kaya ano ang ginawa niya? Ibinalik niya yung tanong doon sa eskriba. Di ba? Sabi po rito, ano ba ang nababasa mo roon? Dahil alam ni Jesus kung gaano karunong itong eskriba sa kautusan. Siyempre, binalik sa kanya yung tanong, kailangan sagutin ng eskriba kasi dalubhasa po siya dyan. Pag hindi niya nasagot, siya po yung mapapahiya. Tama. Dito po sa sagot ng isang eskriba, tinatawag pong commandments. Okay. Sa Lucas chapter 10 verse 27, sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas mo at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wow. Diba? So, ibig sabihin, ito pala yung paraan ng kaligtasan. Eternal life. Love your God, love your neighbor. Sa Lucas, sa verse 28 po, ito po yung eternal life. Sabi rito, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Malinaw po, di po ba si Jesus ang nagsabi nito? Kapag nasunod mo yung kautusan na love your God, love your neighbor, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama.
So nagkasundo yung eskriba saka si Jesus. Pero itong eskriba, meron pa siyang gustong patunayan. Meron pa siyang gustong hanapin sa ating Panginoong Jesus. Sa verse 29, tinawag ko po itong self-righteous. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Yan. Talagang gusto niyang bitagin si Jesus. Gusto niya talagang hulihin. Di ba? Sino naman ang aking kapwa? Kaya naman po, dito po nagsimula na nagkwento ang ating Panginoon tungkol sa the parable of the Good Samaritan. Yan. So, tingnan po natin yung kwento. Ito po yung sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwan. Halos patay na. Nagkataong dumando ng isang paring Hudyo, nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Duman din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at ng alak at mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. Sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Yan. Yan po yung buong kwento ng The Good Samaritan. Para po maunawaan natin to, tingnan po natin yung mga karakter, yung 4 na karakter na ibinigay ng ating Panginoon. Hindi po ba yung isang lalaki, na isang Hudyo, isang saserdote, isang Levita, at isang Samaritano? Yan. Kilalanin naman po natin itong mga karakter na sinabi ng ating Panginoon. Yung isang lalaki, isang Hudyo, kaya po nasabi natin isang Hudyo, galing po siya sa Jerusalem. Bumaba siya papuntang Jericho. So, makikita po natin na isa siyang Hudyo, yung lalaki. Yung saserdote po, ito po yung tinatawag na pari or priest. Siya po yung namumuno pagdating sa paghahandog. Siya po yung namumuno pagdating sa pananampalataya. So, pwede nating sabihin, pastor, di ba? Ganon. Siya yung namumuno sa isang church. Ganyan po yung kalagayan ng isang saserdote. Yung Levita po, ganon din po yan. Siya naman yung sumusuporta sa saserdote. Ang kanya pong tungkulin ay nagbabantay sa templo. Kuminsan sila yung taga-awit, tagapag-ingat, ng mga bagay. Isa po siyang worker. Pwede po nating sabihin siyang isang elder na sumusuporta sa isang pastor. So makikita niyo na po kung ano yung kalagayan nila. Yung Samaritano, yan. Uli pa lang po yung Samaritano. Ito po ay isang lahi na kung saan ang tingin po ng mga Hudyo sa lahing ito, sila yung mababang klase. Sila yung mahina. Sila yung marumi. Hindi sila pwedeng pumasok sa templo. Hindi sila pwedeng maghandog. Bakit? Dinidiscriminate sila ng mga Hudyo noong time na yun. Dinidiscriminate po sila. So makikita nyo, ganun ang relasyon ng isang Hudyo, ng isang lalaking Hudyo, at saka ng isang Samaritano. So ibig sabihin, magkalaban yung kanilang lahi. Hindi po sila magkasundo. Kung halimbawa, mayroong isang Samaritano na nakatayo rito, ang gagawin po ng Hudyo, kung madadaanan niya yon, hahanap po siya ng ibang lugar, kahit malayo, kahit mapagod siya, para maiwasan lamang yung Samaritanong iyon. So ganong katindi
yung discrimination po ng mga Hudyo doon sa Samaritano. So makikita natin, no? Yung kalagayan ng bawat isa. Okay, balik po tayo sa salita ng ating Panginoon. Pero tingnan natin dito, yung attributes of the Good Samaritan. Ano yung naging karakter niya? Ano yung naging katangian niya dito sa binabanggit na parable ng ating Panginoon? Sabi po rito, number 1, compassion. Compassion. Parang mali po yung ano eh. Basahin ko na lang po sa Lucas chapter 10. Okay, ito po. Verse 32 eh. Lucas chapter 10, verse 13. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit at katawan, binugbog at halos patay na nang iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Verse 33 pala. 10:33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Yan, compassion. Diba? Nung nakita po niya yung isang lalaki na nakahandusay, bugbog, 50-50, siya po'y nahabag. Siya po'y nahabag. Siguro po, lahat naman tayo, pag nakakita ng ganong klaseng sitwasyon, maahawa ka. Diba? Maahawa ka. Mahahabag ka. So, ganun po yung naranasan nung Samaritanong ito. Nahabag siya. Yung pagkakataon na yun. Pero, bakit kanina yung priest sa yung Levita dumaan? Pero, kung nakita, iniwasan. Parang hindi sila nahabag. Parang walang nangyari. Parang walang nakita. No? Umiiwas sila. Pero sa kultura po, or sa kautusan, ang mga pari po, bawal humawak sa mga patay. Kasi, binibilang po na ito'y marumi at bawal silang marumihan. Kasi po, pag humawak sila sa patay, definitely, ang tingin sa kala, madumi na. So, kaya maaaring may dahilan. Yung dalawa, kung bakit hindi nila hinawakan or tinignan man lang, kinamusta yung taong nakakahandusay na 50-50. Pero ito pong Samaritano, makikita po natin kung gaano siya kabuti. Kaya nga, the Good Samaritan. Diba? Hindi po siya dalawang isip. Nung nakita niya, ang naging reaksyon kaagad ay pagkahabag. Pagkahabag, doon po sa lalaki. So, meron po siyang compassion. Yan po yung unang characteristic, yung the Good Samaritan. Pangalawa po, sa Lucas chapter 10 verse 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, ng alak at ng sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Yan. Makikita natin, no? Na pagkatapos nakita niyang nakahandusay ang isang lalaki, 50-50, sugatan, wala ng lakas. Kinuha po niya ito at isinakay doon sa kanyang asno at dinala sa isang, maaaring sabihin natin yung bahay panuluyan, ito yung ospital, na kung saan yung mga ganitong klaseng sitwasyon ay malalapatan po ng kagalingan, di ba? Malalapatan ng medikasyon. Yan. So makikita po natin dito, it's all about mercy. Kanina yung compassion, ang ibig sabihin po niyan ay habag. Pero yung mercy, halos magkaparehas, ano? Pero ang makikita po natin dito, sa salitang mercy, doon sa ginawa ng Samaritano, is forgiveness. Pagpapatawad. Diba?
pagpapatawad. Bakit ko po nasabi? Alam niyo po, minsan, di ba, nakarinig na kayo ng, sige, pinatatawad na kita, pero wag ka na magpapakita sa akin. Di ba, nakakita na ba kayo ng ganyan? Sa palagay niyo po ba, pagpapatawad yan? Hindi. Pero itong Samaritano na to, kahit merong alitan, ang mga Hudyo saka sa mga Samaritano, ginawang pa rin niya ng paraan na mailigtas at matulungan po yung lalaking hirap na hirap. Di ba? Yung lalaki na halos kamatayan na ang abutin. Di ba? Makikita po natin kung paano niya tinulungan ang lalaking ito. Kasi siguro kung ako yung Samaritano, noong time na to, baka kung nakita ko yung lalaki na handusay, tapos nakita ko Hudyo, 50-50 yun ha. Ay gagawin ko 100% yun. Sigurado. Sa wakas, makagaganti rin ako. Sa wakas, may paglalaban ko rin yung lahi namin. Hindi kami yung laging inaapi. Hindi kami yung laging, di ba? Laging kami yung hirap na hirap sa kalagayan. Kami yung laging umiiwas sa kanila. Wala kaming karapatan. Pero tingnan niyo po kung gaano kabuti yung Samaritanong ito. Kinalimutan niya lahat ng bagay na ginagawa na laban sa kanya. Ang inunawa po niya at ang una niyang ginawa ay mailigtas yung lalaki na nakahandusay. Di ba? That is mercy. That is forgiveness. Pinatawad niya nung pagkakataong yun. At ito po yung pangatlo. Sa Lucas chapter 10 verse 35, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay, panulian, at sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Wow! This is grace. Biyaya. Ibig sabihin po ng biyaya, kapatid, yung tumatanggap ka kahit hindi ka naman deserving. Tama. Yan po yung biyaya. Nakakatanggap ka pero hindi ka naman deserving. Kasi pag deserving ka, pwedeng tawaging gift yan. Pwedeng tawaging reward. Pero yung biyaya, hindi ka naman deserving eh. Para tulungan ka. Sa palagay niyo ba, deserving tong Hudyo para tulungan ng isang Samaritano? No! Hindi po. Para dumukot ng pera, ilaan para sa kanya. Ba't ko gagawin yan? Ilaan ko na lang to sa pamilya ko. Diba? Actually, itong ang tao na to, ito yung sumisira nung buhay namin eh. Ito yung nagpapababa ng dangal namin. Bakit sa kanya ko ibibigay ito? Bakit sa kanya ko ipagkakaloob? Pero no. This is we call grace. Ito po yung biyaya na ginampanan ng lalaking Samaritano. So makikita po natin, napakaganda nung ipinakita po ng Samaritan. Kaya nga, ang title po eh, The Good Samaritan. Di ba? So madalas po, ang nakikita po natin dito sa message niya ito, is all about good deeds. Di ba? Sabi ko kay Mrs., talaga bang merong mabuting Samaritano? Is there really a good Samaritan? Sabi niya, oo, meron. Diba, minsan nga, nakasakay ako sa jeep. Merong ali, walang pamasahe, binigyan ko. Di ba, gawa ng isang good Samaritan yan? Hindi naman kami magkakilala eh. Stranger. O, tama. Ayos. Maganda. Good Samaritan, di ba? Pag minsan nasiraan ka, kailangan itulak isa sa kaya, biglang may mga dadating, grupo ng lalaki. Tutulak yan, i-jump start. Tapos pag nag-start, ipapasalamat ka. At the back of your mind, ito yung mga good Samaritan. Di ba? Tama po. Ganun yung description natin sa good Samaritan. Di ba tama? Ganun naman po talaga. Ito yung moral lesson na makukuha natin dito. Yung good deeds, yung mabuting ginawa,
ng isang tao. Pero mas ibang level po ito eh. Yung mabuting ginawa mo, hindi lang sa mga mahal mo sa buhay, hindi lang sa mga basta kakilala mo, kundi ito, doon sa mga kaaway mo, doon sa mga kalaban mo, doon sa mga taong umaalipin sa iyo, doon sa mga taong binabagsak ka, paulit-ulit, doon sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Ito yun eh. Kaya ang tanong dito, is there really a good Samaritan? Is there really a good Samaritan? Next slide. Ito po ang aking sagot. The good Samaritan doesn't exist. The good Samaritan doesn't exist. Sorry po ah. Pero ito yung nireveal sa akin ng Panginoon. Wala naman talagang good Samaritan. Wala. Makinig po kayong mabuti para hindi po kayo maligaw. Sundan niyo po yung bawat sasabihin ko. Kasi, bakit kanina? Si Jesus nga yung nagbigay ng example nito eh. Siya yung nagkwento about the Good Samaritan, tapos sasabihin mo ngayon, the Good Samaritan doesn't exist. Anong klase? Bakit ganon? Jesus uses this parable, these characters, para i-reveal niya yung truth. I-reveal niya yung kaharian ng ating Panginoon. At para doon sa mga hindi naniniwala, this is a judgment. This is a judgment. Remember, the real issue here is all about salvation. Bumalik po tayo sa unang verse, sa verse 25. Ang tinatanong po rito ay tungkol sa kaligtasan. Hindi po tinatanong dito yung mabubuting gawa. Ang topic na pinag-uusapan ni Jesus at saka nung iskriba is all about the salvation. Yung Good Samaritan, yung lalaking Hudyo, yung priest, yung Levita, is only a story. Isa lamang po siyang kwento na in-illustrate ng ating Panginoon at ginamit para ma-reveal yung kanyang katotohanan at ang kanyang kaharian doon sa lalaking iskriba. Ano, no? Medyo complicated. Pero ito po, maiksi lang po yung ating message. Ito po yung aking conclusion. The impossible and the possible. Nung narinig po nung iskriba yung parable na ito po ang sinabi ng Panginoon sa verse 36. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang sabi po ng iskriba, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Nakita niyo po, hindi man lang mabanggit ng iskriba na yung Samaritano, yung mabuti, yung Samaritano, yung totoong kapwa. Hindi man lang binanggit. Di ba? Hindi man lang niya direktang sinabi. Kasi nga, meron silang gap. Meron silang hindi pagkakaunawaan. Pero ito ang sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. What? This is impossible. Hindi ko kayang gawin yan. Bakit? Nung sinabi ni Jesus na humayo ka, gayon din ang gawin mo, hindi ito one-time event lang sa buhay mo na kapag nakakita ka ng isang pulubi, dudukot ka, magbibigay ka, at sasabihin mo, nagampanan ko na ang pagiging Good Samaritan. Hindi po ganun.
Ang tinutukoy dito ni Jesus, gawin mo yan, isapamuhay mo yan, araw-araw. Alam naman po natin na ang eskribang ito, mahusay lang sila pagdating dito. Alam na alam nila yung kautusan. Pero alam na alam nila sa sarili nila, hindi nila kayang tuparin at ganapin ang kautusan. Kaya para sa kanila, this is impossible. Alam niyo po mga kapatid, kaya ako nasabing, the Good Samaritan doesn't exist. Kasi even tayo, hindi lamang po yung mga eskriba. Even tayo, kaya niyo po bang ganapin yung sinabi ng Panginoon, humayo ka? At gayon din ang gawin mo. Kaya po ba natin? Yes. Mabuti tayo. Mabait. Kadalasan di naman tayo gumagawa ng masama. Siguro, kaya rin natin gawin yun, yung ginawa ng The Good Samaritan, di ba? Kaya rin natin tumulong doon sa kaaway natin. Kaya rin naman natin gawin yan. 1 beses, 2 beses, 3 beses, sige. Dukot, bigay. 4 na beses, dukot, bigay. 5 hanggang 10, dukot, bigay. Pero nung nararamdaman mo, nagsasawa ka rin. Hindi mo kayang tagalan. Tama, naiinis ka rin. Nagagalit ka. At dumarating sa punto, hindi mo na kayang ipagpatuloy yung sinasabi ng Panginoong humayo ka at gayon din ang gawin mo. Bumalik po tayo sa verse 26. Sabi rito, sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ito po yung kautusan. Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika na Jesus, gawin mo iyan at mabubuhay ka. So gawin natin yon para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Love God perfectly, love your neighbor perfectly. At sisiguraduhin ko po sa inyo, eternal life, makakamit nyo. Pero ang tanong, kaya mong gawin? Kaya mong mahalin ng Diyos perfectly? Kaya mong mahalin ang kapwa mo perfectly? No! That's impossible. Pati sa atin, imposible yan. Hindi natin kayang gawin. Hindi po natin kayang gawin. So kung hindi natin kayang gawin, paano natin makakamit yung eternal life? Paano natin makakamit yung eternal life? Sabi ko po kanina, ito yung conclusion ko, the impossible and the possible. The author of the attributes of the Good Samaritan is only Jesus. Amen. Amen. He is the author, He is the perfectionist of this kind of attributes na ikinuwento niya patungkol dun sa The Good Samaritan. He has the compassion, He has the mercy, and He has the grace. Amen. Sa bawat isa po sa atin. Ito po yung compassion, Ephesians chapter 2 verse 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ganyan po kasagana yung habag ng ating Diyos. Kanina sinasabi ko, para makamit natin yung buhay na walang hanggan, kailangan gawin natin to.
kailangan gawin natin to. Pero, ang problema, kaya mo ba? Consistent ka ba? Continually ba? Kaya mong gampanan ba yung sinasabi ng Panginoon about the Good Samaritan? Di ba yung eskriba kanina, sabi niya, naku, hindi ko kaya. Napaka-imposible. Napaka-imposible. Kuminsan po mga kapatid, nakalulungkot, minsan parang tayo yung mga eskriba eh. Palibhasa, madalas ka sa church. Palibhasa, nasa loob ka ng ministry. Palibhasa, tumatayo ka. Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Napupunta sa ulo natin. Lahat ng mga ginagawa natin. Hindi ko po sinasabing masamang yung mga bagay na iyan. Pero kapatid, hindi po iyan ang makapagliligtas sa'yo. Hindi yung mga bagay na iyan. Dapat pong maging malinaw sa atin. Kaya mo lamang ginagawa iyan dahil ligtas ka na. Amen. Resulta, yung mga bagay na iyan ay resulta ng kaligtasan mo. Pero, kung ang pagkakaunawa mo, ginagawa mo yan para ka maligtas, no! That's impossible. Kaya nga yung eskriba eh. Akala niya, palibhasa, magaling siya sa kautusan, ligtas na siya. Akala niya, palibhasa, siya yung kinikilala, ligtas na siya. Iyan yung truth na nireveal ng Panginoon dun sa lalaking eskriba. Na kahit anong gawin niya, hindi niya kayang iligtas yung sarili niya. Pero the possible thing dito, ito po yung truth na nireveal ng ating Panginoon. Kaya ka naliligtas dahil merong isang Diyos na punong-puno ng compassion. Merong isang Diyos na punong-puno ng mercy. Merong isang Diyos na nag-uumapaw yung biyaya sa buhay mo. Di ba? Sabi po dito sa Hebreo chapter 8 verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Wow! Ganyang kabuti ang Panginoon. Hindi lang siya basta naawa sa iyo. Hindi lang siya basta nahabag sa iyo. Kundi tinutulungan ka niya at pinapatawad ka niya sa lahat ng bagay na ginawa mo mali. Sa lahat ng bagay na ginawa mo laban sa Kanya. Mayroong pagpapatawad. Sabi po sa Daniel chapter 9 verse 9, sa Panginoon naming Diyos nagmumula ang habag at kapatawaran sapagkat kami ay naghimagsik laban sa Kanya. Oo, tayo po yun eh. Tayo yung mga makasalanan. Bawat araw na gumagawa tayo ng kasalanan, paghihimagsik sa Diyos yan. Nilalabanan natin ang Diyos. Maliit lang yung kasalanan, pero hindi. Tandaan nyo yung kasalanan. Yan yung bagay na maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Habang gumagawa ka ng kasalanan, papalayo ka ng papalayo sa Diyos. At dahil lumalayo ka sa Kanya, wala nang pagkakataon na maranasan mo yung kaligtasan. Dahil sa kasalanan mo, lumayo ka sa Kanya. Pero gusto mong bawiin yun, gagawa ka ng mabuti. No, hindi ka makalalapit sa Panginoon sa paggawa mo ng mabuti. Kaya ka lang nakalalapit sa Panginoon. It's because Jesus died on the cross. Amen. Siya yung gumawa ng paraan na habang lumalayo ka sa Kanya, gumawa siya ng paraan para ma-reach out ka. Through His compassion, His mercy, and His grace. Yung mabuting gawa, walang kakayanan para makamit mo yung buhay na walang hanggan.
Ang lahat po na yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kapatid, kaya ka lamang nakakatugtog dito. Kaya ka lamang nakapupunta sa church. Kaya lamang nakakatayo rito at magpahayag ng salita ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Dahil sa kanyang nag-uumapaw na biyaya. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Binabasa ko po itong message na ito. Akala ko yung The Good Samaritan is all about good deeds. Pero hindi pala. It's all about God. It's all about Jesus who died on the cross for you to gain the eternal life. Siya po yung gumawa ng paraan. Dahil tayo po, never, hindi natin kaya. Never sa buhay natin. Dahil wala pong nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Ito po, inasa kaisipan ng eskriba. Ito yung kanyang pamantayan. Kaya lang, akala niya kaya niyang gampanan. Pero hindi. Pero hindi. Kaya po kapatid, dapat mas maging malinaw sa atin. Kaya tayo narito. Ito yung resulta ng kaligtasan na naranasan natin sa Panginoon. Kaya marapat lamang na tayo magpuri, magpasalamat, sumamba, at ibigay ang pinakamataas na papuri at parangal sa ating Panginoon. To God be all the glory. There is only one good Samaritan, and that is the Lord. Amen. Out of His compassion, nakita niya na tayong lahat ay mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Patungo tayong lahat sa impyerno. That is why in His mercy, yung dapat kaparusahan, natatanggapin natin patungo ng impyerno dahil sa ating kasalanan, inako niya sa krus ng Kalbaryo. At mula roon sa puso niya na naaabang sa atin, sumibol ang biyaya. Hindi tayo karapat dapat, tama sabi ni Brother Joey, sa buhay na walang hanggan. Pero dahil sa biyaya na nagmumula sa Diyos, ipinagkaloob niya sa atin. That is why Jesus is the only good Samaritan. He can consistently show forth compassion, mercy, and grace sa bawat isa. Why don't we all stand up? Raise our hands to heaven in thanksgiving because of what Jesus did on the cross of Calvary. Father, we give you all the praises, the glory and the honor due unto your name. Thank you for your compassion. Thank you for your mercy and grace towards us. Thank you because we have the assurance of eternal life through Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen.
Father, we thank you, knowing that you have spoken to us this morning a powerful message, reminding us of how much you love us, how much you cared for us to have given us eternal life. Thank you, Lord. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever.